Di na maging mayor si Digong Duterte. Yan po yung pag-uusapan natin sa ngayon. At ladies and gentlemen, at ang komplikasyon kasing ito ay dulot ng katotohanan na hindi makalabas ng bilangguan pa sa ngayon si Digong Duterte. At sa kabila ng katotohanan din na yan, totoo rin ang katotohanan ang sinasabi na nanalo siya pagka-mayor. So ano ngayon ang ating gagawin? So ladies and gentlemen, ah, nais ko lamang sasabihin sa inyo muna ulit kung ano ba yung ipakita ko kung gaano kalaki ang lamang ni Digong Duterte sa Davao City. Talagang kung hindi lang baha, dilubyo ang nangyari po sa kalaban. Although kaibigan niya rin yung kalaban niya, pero siyempre, eleksyon naman ang pinag-uusapan. Ito po ngayon, ipalabas natin sa ating screen nito ngayon ang resulta ng eleksyon sa Davao City. Ito po siya. Pasensya na, nakaubo ako. Ito po yung resulta. Davao City. Digong Duterte, Rodi Duterte, ang boto ay 659,557. Ang pangalawa sa kanya yung kanyang dating secretary na si Nograles Carlo ay may 80,426. So, ang layo ng diferensya. Halos 10% lang ng boto niya ang boto ng kalaban. So, yan po ang resulta. So, ang sa Vice Mayor naman, si Basti na kanyang anak ay ganun din ang layo ng diferensya kumpara sa kanyang katunggali na unfortunately, kamag-anak ko pa rin to si Bernie Alag ay 78,486. So, dito naman sa pagkakonsyal, Rodrigo II Duterte ay nanalo number 1 na konsyal. Sa ibang district na konsyal, District 1 yun. Sa District 2, wala siyang Duterte kundi mga kakampi lang, mga HTL kakampi yun. Pagkatapos, kung issue all mo sa District 3, Roberto Ungab, yung kakampi niya, Alberto Ungab. So, yan. Kung issue all, ang dami palang tumakbo. Sa District 1, sa pagka-congressman, nanalo si Paulo o Pulong Duterte na bali, ang mangyari is divided by 4. 25% lamang ng kanyang boto yung nakuha ni Migs Nograles. Okay. Pagkatapos sa District 2, na dati mga teritoryo ng mga Garcia ito sa Davao City, ay naipanalo ni Omar Duterte na anak ni Pulong. Apo naman ni Digong ito. So, ang kanyang kalaban ay 89,000. So, kahit doblehin mo pa, hindi naman doble. So, halos doble ng boto, ng kalaban, yan ang boto ni Omar Duterte. So, tapos sa District 3, kakampi niya si Congressman Isidro Ungab. So, 178,000. Ang kalaban niya, kamag-anak ko rin, si Alag Nonoy. So, 30,000 lang. So, just to show to you, ganun po kalakas ang dating ng Duterte sa pagpanalo niya. Ngayon, sa saglitan natin ito, ang top 10, ang Duterte po ay panalo lahat sa Davao City. Si Bongo, number 1, De La Rosa, number 2, Marcolita, number 3, Jimmy Bundok, number 4, Philip Salvador, number 5, Raul Lambino, number 6, J.B. Hinlo, number 7, si Attorney Rodriguez, number 8, si Apollo Kibuloy, number 9, si Doc Marites Mata, number 10. Tapos, idinugtong yung kandidato ni Sara Duterte na si Camille Villar, at si Honasa na kandidato rin ni Digong, at saka si Marcos, dikit din na kandidato ni Sara Duterte, at si Kerubin na kandidato naman ni Digong. Yan po. So, outside of the Magic 12 na silang lahat. Ladies and gentlemen, yan po ang katotohanan kung sino ang nanalo. Ang tanong naman ito,
Paano makaupo si Digong? Paano makaupo? Sa batas kasi natin sa Pilipinas, kapag nanalo ka sa halalan, hindi po sapat na nanalo ka sa halalan ay ano ka na, konsidera ka na panalo. Kailangan po, pag manalo ka, iproklama ka muna ng COMELEC. So ngayon, ang pagdating naman ito sa proklamasyon, nagsalita naman si COMELEC Chairman Garcia, iproklama daw nila si Digong Duterte. Kahit wala siya, kahit nasa ICC siya nakakulong, iproklama pa rin nila. So ngayon, kung ganon, ano ang ibig sabihin yan? Siya ba ay makakaupo? Yan ang tanong. Makaupo bilang mayor? Okay, next. Ang pangalawang pangailangan pagkatapos maproklama ay kailangan manumpa si Digong Duterte. Kanino siya manumpa? Sa kahit sinong opisyal ng bayan natin, pwede siyang manumpa. Pwede nga siya manumpa sa harap ng barangay kagawad. Pwede nga siya manumpa sa harap ng barangay kapitan. Pwede rin siya manumpa sa halal na konsihal o halal na mayor o vice mayor. Actually, kahit janitor na empleyado ng pamahalaan, pwede siya manumpa. Basta empleyado lang ng pamahalaan natin. So, pwede rin siya manumpa sa kahit sinong judge. Pero hindi pwede yung judge ng ICC. Kailangan opisyal ng bayan natin. So, ang tanong, paano siya makapanumpa? Pwede kaya? Alam mo, kung ako naging abogado niya, magmo-motion ako sa ICC na papasukin yung ambassador o konsul ng Pilipinas sa The Netherlands, sa The Hague, at doon siya Ginoong Duterte manunumpa. Ang tanong, papayag kaya ang International Criminal Court? Sagot, wala sila magagawa. Papayag yan. Kasi unang-una, will of the people. Sila po na mga judge, kahit mga taga-ibang bansa po sila po mataas ang pagtingin nila sa boses ng bayan, boses ng tao. At alam naman nila na nanalo, si-certify yan ng Philippine government na nanalo si Digong Duterte sa pagka-mayor ng Davao. At kung ganoon, ay maobliga ang International Criminal Court na pasumpain siya, pero papasokin mo yung konsul o di kayong ambassador ng Philippine government nandoon naka-assign sa o nakadestino sa The Hague o sa Netherlands. So kahit sinong opisyal ng kung ayaw ng konsul, ayaw ng ambassador, pwede kahit yung janitor na Pilipino na empleyado ng embassy natin doon sa The Netherlands, doon siya pwede makapanumpa. Siguro nasa Rotterdam siguro ang yung embassy natin. So ganoon po. Next, pagtapos panumpa, anong gagawin? Magbati muna ako kay Sharif Nur Arif. Go 3 times here, Dr. Toto Kausing, at tama po kayo. Jonathan Lago, manumpa ka Paulo. O Sarah, manumpa kay Paulo. So, good suggestion, Jonathan Lago. Using Arsterillo, makaduty walang kwentang pananalo dili. Gibuhatan, gihapon siya makalingkod. Di palitan gyud siya, palitan gyud siya. So, iyan ang tanong natin sa sunod, no? Presperis, wala po kaming update dito sa Israel kung sino panalo dito. Actually, pwede ko na sabihin po sa Israel na mga OFW voters, 10 PDP laban ay pasok. Ngayon, babalikan ko lang kayo. Sa sunod, magbablog ako patungkol sa mga overseas voting. Si Grace Nisi, attorney, true po ba na kay Isko ang Jollibee Solis at may sariling bahay at lupa na siya sa US at may mga paupahan na kondo? Saan po galing ang yaman ni Isko if true ang mga asset niya? Alamin po natin na Grace, no? Kailangan mabigyan niyo ako ng dokumento para malaman natin. Siguro itanong natin kay Sam Versosa. Baka may alam siya. Jusing Astillero, bisan pa og mulamang siya sa boto, abot langit, unsaon man, alangan iproklamar siya
nga nasa Hague man siya, tumira, hindi man pwede sa Hague siya mo duty, na hindi man siya pwedeng nga dito siya. Okay, so Jurem, good day, Sir Doc Engineer Toto. Tapos si Lilia Pagapulaan, nakakalaya din si Digong dahil walang jurisdiction receipt. Yan po ang argumento ko. No? Tama po kayo, Lilia. At tapos si Chris Nisi, Attorney, bakit po nakasign laban ka po? Oh, saan ba? Oh, nakasign. Ganun talaga laban ko ng sign ko. Hindi naman ibig sabihin sa kanila yun. Sarili kong sign yun, no? Helen Bagyo, naimbag arabim sa mga kabsat ko. Diyos be, regala lubon. Toto, paki-vlog naman sana tungkol sa kaso ni Percy Lapid. Kung ano na, o sige, mag-update ako sa kaso ni Percy Lapid. Isusulat ko na dito para hindi ko makalimutan. Next is, may pabigay sa mga kabalin ko, no? Alam, nalungkot ako sa mga kabalin ko. Bakit number 1 pa si Lito Lapid sa inyong probinsya? Dapat hindi nyo na binuto. Number 1 siya po. Tapos, mga anak ni asawa ni Bong Pinida ay panalo. Panalo si Lilia, panalo si Dennis na Delta, panalo rin isang anak niya sa Lubao, pero yung anak niya na tumakbo sa San Fernando ay talo. Hindi niya kinaya si Dr. Kaluwag at nanaig pa rin si Dr. Kaluwag. So, anyway, ito po ang kasakarugtong natin. Kung hindi siya makasumpa, good ang suggestion ni, sino yun? Suggestion ni Jonathan Lago. Pwede siyang, pwedeng pupunta ron si Sara Duterte o kung sino sa mga anak niya makasumpa na doon siya manumpa. So, pwedeng babalik si Sara Duterte sa loob ng kulungan at pagpaala. Pero hindi po pwede na karakaraka magpa-picture. Kundi, papaalam muna sila sa ICC na gagawin nila ang pagpapasumpa na bilang mayor siya. Next, pagpatapos pasumpa, ang kasunod niyan ay may tinatawag na papasok pa siya sa opisina niya. Paano siya makapasok sa opisina? Nandun siya. Nandun siya sa The Hague. So, ano pwedeng gagawin? Well, kung ako naman ang abogado niya, ganito lang po gagawin ko. I will declare that na ako po ay gaganap na, magiging abogado na, at magkaroon ang akong tao, hihingiin ko sa ICC na payagan lang ako na tumawag sa cellphone para mag-utos ako para gagawin kong trabaho ko bilang mayor ng Davao City. So, ibig sabihin, magiging mayor siya na remote control. Sa tingin ko po ay pwedeng gagawin niya. Total remote control naman lahat. Mag-uutos na lang siya. At besides, pwedeng sabihin, kailangan ko po yung sweldo ko bilang mayor na ipantustos dito sa mga aking problema, sa mga gamot ko rito. Ganun po ang kung ako tanongin nyo, ay pwede niyang gagawin. Let us say kung papayagan ng Department of the Interior and Local Government. Sana papayagan ng Department of the Interior and Local Government. So ngayon, pero nakikita ko po ay medyo meron pa rin silang, alam nyo naman, galit sila na magiging presidente si Sara. Yan ang pinaka number 1. Si Sara talaga ang dahilan ng lahat ng ito kung bakit na ganito nakahindot-hindot ang buhay ng mga Duterte at nadamay pa lahat ng mga oposisyon. Si Sara lang kasi ayaw na sabihin na hindi na siya tatakbong pagka-presidente. Kasi kung sinabi niya hindi na siya tatakbong presidente, baka lubayan na siya ng mga Romualdez, ng mga Marcos. Yan po talaga ang pinaka numero 1 dahilan niya kung bakit tinira nila. Siyempre nagkataon naman yung tatay nila na maraming problema nung naging presidente. Maraming namatay sa kanyang war on drugs na problema, na proyekto. So kung guilty man siya, hindi, kung ako tanongin niyo, dapat mga kasubukan na gagawin, ililitisin talaga. Para naman, on the other hand, kung manalo si Duterte, malilinis pangalan niya bago man lamang siya mamamatay. Kung matalo siya, ikukulong siya. Ganun lang ho kasimple. Pero ang problema po, hindi magawa-gawa ngayon yan. Unang-una, i-argumento ko sa inyo, wala po talagang jurisdiction or authority ang ICC sa kaso ni Duterte. Uulitin ko naman sa maiksing salita lang. Ang Article 12, Paragraph 2 ng Rome Statute ay nagsasabi na pwede lamang mag-authorize ng investigasyon
ang ICC sa mga kaso na sakop sa crime against humanity kung member pa ng ICC o Rome Statute ang bansa na kung saan nangyari ang krimen at kung saan ang citizen nito ang siyang tinuturo na gumawa ng krimen. Dahil po sa panahon ng in-apply po ng Office of the Prosecutor ang paghingi ng authorization sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber ay hindi na po member, 2 taon na po na hindi member ang Pilipinas ng Rome Statute. Kung ganon, hindi na siya, kumukontra na siya sa utos ng batas ng Rome Statute sa Article 12, Section 2, Paragraph 2, na nagsasabi na i-authorize lamang ang investigasyon kung member pa ng ICC o ng Rome Statute ang isang bansa. Kung saan ay citizen ng bansang iyon yung taong akusado at kung saan ang pangyayari ng mga krimen ay nangyari sa bansang kasapi ng ICC o ng Rome Statute. Ngayon, hindi po. Kaya yan po ang mangyari at yan po ang aking argumento. Numero 1, bakit walang authority ang ICC? Okay? So, yun lang muna ang tanong ko. Pag-isipan natin kung anong gagawin. So, hindi siya pwede, Richard Mabini, manumpa sa mga judge sa ICC kasi hindi naman opisyal ng Pilipinas ang mga judge sa ICC. Kailangan po opisyal ng Pilipinas. Kahit sa barangay kapitan lamang ng ICC ng Pilipinas, pwede na siya manumpa. So, sabi ni Ron Robert Go, dami pang diskusyon. Yan ang good news. Okay? Bakit good news? Sinabi na ni Hanilet, nakauwi na si tatay. Hindi kong end of story. Hindi naman. Kailangan natin bigyan ng paliwanag bakit siya makakauwi. Richard Mabini Sr., kay Judge Motok, hindi po. No? Kay Shirley Ann Lansang, sayang pasweldo. Julita Ilagan, pwede naman siya makatrabaho na utos-utos eh. Ferdinand Sanuan, good evening at Atty. Toto, katotohanan, Kausing. Grace Nisi, dapat po pauwi na si PRRD, Mayor. Meta Maka, di ba dapat yan natalong kandidato na mag-succeed? Hindi po. Ang mangyari po niyan, kung talagang hindi, in the meantime, ang mag-acting ay si Basti kasi siya ang panganalo na Vice Mayor. Si Barry Reyes, lus-lus di mo upaw kang dako. Okay, tinatawanan lang kita, Barry Reyes. Ipaliwanag mo naman kung bakit lus-lus. Hindi naman yung personalan. Okay lang yan. Huwag namang personalan. Anyway, hindi naman ako apektado dyan. Pag tinawag mo ako upaw, ibig sabihin kalbo. Okay lang naman. Kalbo naman ako eh. Ano ba talaga problema mo? Melody Abelachensa, panalo pa rin mga Pineda. O nga panalo pa rin mga Pineda. Panalo pa rin si Jing Capel. Pero hindi na makaupo yan kasi dismiss na ng ombudsman. Kaya ang makakaupo, ang anak niya nanalo din, Vice Mayor. So, may Astra Kausing, we love you, Tatay Digong. Ani Joe, uwi na si PRRD. Tapos, Hermes Polioso, good evening po. Clorox, di ba? Gamot yan. Magandang gabi, Katoto. Timari Bernardo at hindi na siya makakalabas pa ulit sa bilangguan ng ICC. Doon na siya babawian ng buhay for sure dahil sa ang anggulo man tingnan ay guilty siya sa crime. Okay, Timari, mag-explain po ako. Hindi po yung guilt sa crime ang basihan po. Ang basihan po kung unang-una, kung may authority ba na maglilitis ang Office of the Prosecutor at ang ICC. Okay? Bernardino Opisina, ikaw na lang bukal mag-mayor sa Davao City kay magaling ka man mag-suggest. Ba't galit na galit kayo sa akin? Okay lang naman na Bernardo, wag naman kayo mag-personal. Mas maganda maging matalino ang inyong sagot. Gumawa kayo ng explanation nyo kahit pa kung anong sa loobin nyo, kahit walang basihan at magpapaliwanagan tayo para naman maging edukado naman tayo lahat. Okay? Taliano Golbudol, manumpa siya kay Sara. Good suggestion. Arnel Raffles, ang upo ang Vice Mayor. Tama rin yan. Gerson Chioco, good evening, Sir Toto. Sarip Nor Arip, Gogo, 3 times, Sir Dr. Toto Kausing, at tama po kayo. Jonathan Lago, manumpa kay Paulo, Jusing Astillero,
mo duty ha, walang kwentang panalo dili gyapon siya makalingkod. Bakit natutuwa ka? Anyway, I just respect that marami natuwa. Pero higit na mas marami ang natuwa pala na hindi siya makauwi. Pero mas higit na nakarami ang na nalulungkot. Wala na po kaming update dito. Ako ganun lamang po, no? Si Grace Nisi, na may tanong siya, i-verify po natin yan. Sabi ni Jorem, good eve, Sir Toto, Josing Astilla, bisan pa og makalamang siya sa buto, abot langit on saon man, alangan og proklamar. Pwede po siya maproklama. Pwede siya makasumpa, makapapayagan ng ICC yan. Ang tanong, papayag ba yung DILG na siya ay magsisilbi ng trabaho ng bilang mayor sa pamamagitan ng internet? Yun ang tanong dyan. Lilia Pagapulaan. So hanggang dyan lang tayo, Grace Helen Baguio, this Dios Ber, Regala Lubon. Toto, paki-vlog naman ang tungkol kay sa kaso ni Copper Silapid. Okay, hanggang dyan lang muna tayo. Magandang gabi po.